Ako nga po pala si Marco at ang kwento po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwentong nangyari sa amin ng mga kaibigan ko isang gabi habang kami ay bumabiyahe. Nais ko lang ilabas ang lahat, hindi para kilabutan kayo, kundi para wag niyong ulitin ang pagkakamaling ginawa namin. Gabi na noon, pauwi kami mula sa 3 araw na beach trip sa Zambales. Ako si Marco at kasama ko ang girlfriend kong si Ella at mga barkada naming sina Gino, Trixie at JR. Traffic sa main highway ng gabing yun. Kaya nagdesisyon kaming subukan ang mas mabilis na daan na nakita ni JR sa Gmap. Sabi niya dati daw palaging dinadaanan to bago nagawa ang expressway. Kahit na mukhang sobrang dilim at sobrang tahimik ay pumayag na kami. Walang poste doon at ang mga puno ay halos yumuyuko na sa kalsada. Habang palalim ng palalim ang gabi ay parang palamig ng palamig din ang hangin. At habang binabaybay namin ang daanan ay biglang may warning na lumabas sa sasakyan. Low fuel. "Huwag niyo sabihin hindi kayo nagpakarga kanina," tanong ko. Pero nagtawanan lang sila. Tumahimik si JR at kinuha ang cellphone niya para kumontak ng mga kakilala. Walang signal, aniya. Lahat kami ay chinek ang mga cellphones namin. Wala ngang signal kahit ni isang bar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumitaw na gasolinahan sa gilid ng daanan. Luma, kalawangin ang sign pero may isang ilaw na kumikislap. Sa itaas ng sign ay may nakasulat 666 gasoline stop. At sa ilalim nito ay may nakasulat na buksan ang ilaw, wag lang ang loob. "Creepy," sabi ni Ella. "Parang sa horror movie," dagdag niya. Walang ibang gusali, walang staff, pero gumagana ang isang pump. Parang iniwan lang kagabi. "Siguro automated to," sabi ni Gino habang binubuksan ang takip ng gas tank. Si JR ay hindi bumaba at nanatili lang muna sa loob ng sasakyan at tahimik lang. Pero nakikita ko sa mga mata niya na parang may nararamdaman siya. Lumapit ako sa booth para tignan kung may tao. Pagkasilip ko sa loob ay walang tao. Pero may isang lumang radyo sa mesa. Mayroon pa itong static. Tapos unti-unti itong tumutunog at mas nagiging klaro. "Huwag kang aalis. Huwag kang aalis." Sa may likod ng booth ay may pinto. Ito ay bahagyang nakabukas at sa labas ng pinto ay may natuyong pulang marka. Parang kamay ng bata at dugo ang ginamit. "Marco, wag mong buksan yan," sabi ni JR. "Yan ang sinasabi ng sign." Pero huli na. Dahil si Trixie na palaging mausisa ay binuksan ang pinto. Pagkabukas ni Trixie ng pinto ay sumalubong ang mabigat na amoy. Amoy bulok na karne, ihi at parang sunog. Sa loob doon ay may sirang mesa, lumang sofa at litrato ng isang pamilya. Ama, ina at 2 anak. Pero parang kakaiba, lahat ng mata sa larawan ay kinaskas. Bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin pero wala naman akong nakikita. Pagbalik namin sa pump, nawala si Ella. Iniwan lang namin siya saglit pero wala na siya pagbalik namin.
Tumakbo kami pabalik sa booth at sinisigaw ang pangalan niya. Mula sa sulok ng mata ko, nakita ko siyang nakatayo sa loob. Pero hindi siya kumikilos. Nakatayo lang siya sa ere. Tila parang nakabitin siya na walang lubid o walang tali na nakatingin sa amin ng blanco. "Ella!" sigaw ko. Si Trixie ay nagpanik at tumakbo pabalik sa kotse. Pero habang tumatakbo siya ay may humila sa kanya mula sa likod ng gusali. Napasigaw siya. Pero pagkatapos nun ay wala na siyang kasunod na sigaw. Sa isang iglap, wala na siya. "Alam mo to, di ba?" Galit kong tanong kay GR. Tumango siya at sinabing, "May libro akong nabasa. Mga lugar na huwag puntahan sa Pilipinas. Isa raw ang 666 gasoline stop. Gasolinahan na sinumpa matapos patayin ng mga tulisan ang buong pamilya ng may-ari. Sinunog sila habang buhay noong 1966. "Bakit hindi mo sinabi?" tanong ko kay JR. "Akala ko gawa-gawa lang, pero ilang gabi na akong binabangungot. Parehong gasolinahan at parehong kanta," sagot ni JR sa akin. Bumalik kami sa kotse at sa pagbalik namin doon ay wala na rin si Gino. Hinanap namin siya. Sinigaw namin ang pangalan niya ng ilang beses pero wala. Wala nang sumasagot. Parang wala na si Gino. Pinaandar namin ang kotse pero ayaw nang umandar nito. Napansin ko ang paligid ay parang nagbabago na. Nangingitim na ang langit, mas lumalamig na ang hangin at may mga anino pang gumagalaw sa gilid ng liwanag. Bumalik na lang kami ni JR sa booth at sa ilalim ng mesa ng booth ay may lumang journal. Binuklat ko ito at sobrang basa at may mantsa pa ito ng dugo. Pero may nakita akong isang pahina na may nakasulat at binasa ko ito. Oktubre ng 13, 1966. Kami ay nilak ng mga lalaking hindi namin kilala. Gabi-gabi ay pinaparamdam nila sa amin na wala kaming silbi. Sinunog nila ang buong gasolinahan habang naririnig namin ang iyak ng isa't isa. "Tay, nasasaktan ako," sabi ni Thomas bago siya manahimik. Ang bunso naming si Ana ay hindi na umiiyak. Nakatitig na lang sa akin habang nilalamon kami ng apoy. At ngayon, kami ay nandito, naghihintay sa mga gaya niyong dumadaan. Kayo ang liwanag sa kadiliman namin at sa bawat pagbukas ng loob ay nagigising kami. Sa gilid ng pahina may guhit ng bata, larawan ng pamilya sa loob ng apoy. At sa labas, may isang taong nakangiti. May isa pang sulat akong nakita at binasa ko ito. "Isang makakaligtas kapalit ng 4 na kaluluwa. Huwag niyong bubuksan ang loob." Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Para bang sobrang bigat ng damdamin ko. Tumulo ang luha ni JR. "Ikaw na lang ang may pag-asa," sabi niya. "Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan, JR," sagot ko sa kanya. "Pero kailangan mo," sagot niya pabalik. "Ito ang kapalit sa hindi ko pagsabi ng katotohanan." Kinuha ni JR ang gas tank mula sa pump at ibinuhos ito sa paligid ng booth. "Kapag nagsimula to, tumakbo ka," bulong ni JR. Sinimulan ng sindihan ni JR ang paligid at nagsimulang sumigaw ang mga tinig mula sa dilim. Hindi ko alam kung galing ito sa hangin, sa lupa o sa mismong impyerno.
Ako lang ang nakaligtas. Walang tala sa mapa tungkol sa gasolinahan. Sabi ng mga pulis, wala raw gas station sa lumang daanan na yun. Ni hindi raw dumaan sa daanang yun ang sasakyan namin. Hanggang ngayon, wala pa ring balita kina Ella, Gino, Trixie, or JR. Sobra pa din ang pasasalamat ko kay JR at palagi kong sinisisi ang sarili ko. Dapat hindi ko iniwan si JR at dapat hindi ako tumakbo at umalis. Tuwing gabi, habang nagkakaproblema ang signal ng radyo sa kotse ko, ay naririnig ko pa ring ulit. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Muwa